Mga friend, hanggang ngayon, ang dami pa rin nalilito sa Vice Balot Law, kaya tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung kamay nyo para malaman kung nasa ng low pressure area at high pressure area sa Vice Balot Law. So, panoorin mo tong video na to para hindi ka naaanganga sa school, ha? Okay, let's go. So, ano ba yung Vice Balot Law? Ito yung method kung saan matutukoy mo kung nasan yung low pressure area kapag nasa Northern Hemisphere ka or Southern Hemisphere ka. Sa Vice Balot Law, yung low pressure area sa Northern Hemisphere, ang ikot niya is counterclockwise. Okay? Kapag nasa may Southern Hemisphere ka naman, clockwise. Okay? Mas madali nyo matandaan, ganito gagawin natin. Okay, ayan yung mundo. Ito yung equator. Okay, nandito yung Northern Hemisphere, andito yung Southern Hemisphere. Okay, kaya Mikey, paano ba ikot dyan? Ganito, drawing lang kayo ng letter S na ganyan yung itsura. Okay, counterclockwise sa north, ha? Yan yung low pressure area. Kapag nasa south naman, clockwise na siya. Okay? Gets? Okay. Sa low pressure area natin, sa north is counterclockwise, dito naman clockwise. Dito naman tayo sa high pressure area sa Northern Hemisphere. Sa high pressure area, baliktarin mo lang. Clockwise naman sa north, counterclockwise naman sa south. Okay? Ganyan lang yung itsura niyan. High pressure area is clockwise naman, tapos dito naman is counterclockwise. Okay? Gets mo na kung paano umiikot yung bagyo or yung low pressure area kapag nasa Northern Hemisphere ka at Southern Hemisphere ka. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano mo matutukoy kung nasaan yung bagyo using the wind direction lang. Okay? Let's go. Ang rule of thumb sa Vice Balot Law, ganito yan. Kapag nasa Northern Hemisphere ka, kaliwang kamay yung gagamitin mo. Kung saan nakaturo yung hinlalaki mo, nandun yung low pressure area. Kapag nasa Southern Hemisphere ka naman, kanan yung gagamitin mong kamay. Kung saan nakaturo yung hinlalaki mo, nandun yung low pressure area. So, ganito, i-apply natin, okay? Let's say, for example, ito yung equator natin. Nandito tayo sa Northern Hemisphere. Papunta tayo sa north, yung barko natin, nag-stream pa north. Okay. So, pa north tayo, katapat natin yung hangin. Nasaan yung low pressure? Nasa right side, which is east. Okay? Another example naman, nasa Northern Hemisphere pa rin tayo. Ito yung barko natin, papunta tayo sa east. Okay, kasalubong pa rin tayo sa hangin. Nasaan yung low pressure area natin? Nasa right, so south. Okay? Gets? Kung paano gamitin yung rule of thumb? Naman, gamitin naman natin yung sa Southern Hemisphere. Kapag nasa Southern Hemisphere ka daw, gamitin mo yung kanang kamay mo. So, papunta ka sa north. Ito yung Southern Hemisphere. Okay. Punta ka sa north. Para sa karapan mo yung hangin. Nasaan yung low pressure area? Nasa kaliwa, which is west. Okay? Nasa west. So, papunta ka naman sa west. Bem. Okay, nasan yung low pressure area? Nasa south of you. Okay, ganun lang. Kapag karapan mo yung hangin, naka palms down ka. Tapos, nandun lagi sa kaliwa kapag nasa Southern Hemisphere ka. Yeah, Mikey, paano naman kapag nasa puwitan ng barko namin yung hangin? Anong gagamitin naming rule? No problem, my friend. Gamitin mo pa rin yung rule of thumb. Pero in this case, gagamitin mo na is yung palm up. So, Northern Hemisphere. Kung kanina, karap natin yung hangin, nasa puwitan naman natin yung hangin yan. So, papunta tayo ng north. Tapos, nasa puwitan natin yung hangin. Nasaan yung low pressure area? Nasa west or sa kaliwa natin. Okay? Okay, papunta naman tayo sa ano? Sa east. Nasa puwitan natin yung hangin. Nasaan yung low pressure area? Nasa left natin, which is north. Okay? O, papunta naman tayo sa may south. Northern Hemisphere, kaliwang kamay gamit. Nasaan yung low pressure area? Nasa kaliwa, which is east. Ganun lang kasimple, my friend, okay? The other side naman, ito naman yung Southern Hemisphere. Okay, sa Southern Hemisphere naman, dito naman, nasa puwitan natin yung hangin. Okay, akit na tayo. Okay, papunta tayong north, nasa puwitan yung hangin. Nasaan yung ating low pressure area? Nasa east. Okay, nasa kanan naman natin. Vice versa lang ba? Okay, papunta naman tayo sa west. Punta tayo west. Okay, nasaan yung hangin? Nasa puwitan. Nasaan yung low pressure area? Nasa right side naman natin, which is north. Ganun lang kasimple, Brad. So yun guys, napakasimple lang. Kapag nasa Northern Hemisphere ka, counterclockwise yung ating low pressure area. Kapag nasa may Southern Hemisphere ka naman, clockwise. Magdodrawing ka lang ng letter S. Okay? Ganun lang yun. Kapag nasa Northern Hemisphere, counterclockwise ang low pressure. Kapag nasa Southern Hemisphere, clockwise. Okay? Tapos kapag high pressure naman, baliktarin mo lang yun. Sobrang simple lang nun. So kapag nasa harapan mo naman, yung hangin, ang gagamitin mo is palm down. Kapag nasa Northern Hemisphere ka, kaliwang kamay ang gagamitin mo. Kapag nasa Southern Hemisphere ka naman,
kanang kamay ang gagamitin mo. So since natuto ka na naman kay Kuya Mikey, ititesting natin yung natutunan mo. Ganito yung mangyayari. For example, kayo ay nasa Northern Hemisphere, tapos yung barko nyo is papunta sa East. Tapos nasa left side nyo yung hangin. Nasaan yung low pressure area? Okay. Ulit ha. Nasa Northern Hemisphere ka, papunta kayo ng East. Yung low pressure, yung hangin is from the port side of your vessel. Saan yung low pressure area? So kung alam nyo, comment down below and make sure na i-share nyo rin to para makita ng ibang kadete dahil sagot ka ni Kuya Mikey. Bye-bye!